We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Purchase request para sa tubig ng irigasyon sa Iloilo City. Subong pa lang nakalabot sa Bids and Awards Committee. Pagabaklon nga tubig sa masunod pa nga simana irigasyon sa Pumuluyo. Chinese national na tukiban nga illegal nga nakakuha sang birth certificate sa Bacolod City kag Hinigaran. Mga pasahero ginpanugyanan sa Iloilo City TMU kag LTFRB6 galikawan nga magsakay sa mga kolorom o kon unconsolidated nga PUJ. Malapit sa 6,000 ka atleta kag tournament officials agapasakop sa masobra 40 ka sporting events sa Webraa 2024 sa Negros Occidental. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprensibo nga mga balita sa Kabisay na katungdan. Ako si Aiden Prietos live sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, purchase order para sa tubig nga baklon sang Iloilo City LGU kaangot sa deklarasyon sang State of Calamity subong pa lang nga adlaw nakasulod sa Bids and Awards Committee. Samtang mga kapuso, pagrasyon sang baklon nga tubig posible sa masunod pa nga semana masugura. Nakatutok, Julius Bilacaol. Subong adlaw lang nagsulod sa Bids and Awards Committee sang Iloilo City LGU ang purchase request para sa baklon nga tubig nga irigasyon sa kabaranggayan nga labi nga apektado sang kakulang sa supply. Kasunod sini ang pagdeterminar sa mode of procurement nga gamiton sa transaksyon. Sunod sa Logistics Cluster Head sang Iloilo City DRRMC, posible masuguran ang pagrasyon sang baklon nga tubig sa madason nga semana. It will be shortened, no? Kaya normal do 10 days na eh. But however, ang sini nga procurement, because under the state of calamity, in 2 weeks time matapos namon dayon ang procurement process. Samtang wala pa ini natigayon, may deliveries ang tubig na nga ginapatuman ng LGU sa kabaranggayan. Ini ang 10 million liters nga gindonar sa syudad. Isa sa mga nakabaton sini ang Barangay Mueleloni. Dala tanan isa sulod balay sa tandag bisa dalan tanan sud balay. Dayon way labot, dako man nga pasalamat nga nakahatag sila sa among tubig diri. Kaya ang problema kataw tubig tanan mo. 12.5 million pesos ang budget nga gamiton sa pagbakal sang tubig sa idalom sang state of calamity. Metro Pacific Iloilo Water kag South Balibago Water Works ang nagagawa subong nga mga interesado sa pagsupply sang kinahanglanon nga 600 cubic meters kada adlaw. Ang pagsupply ang igapatuman tubtob sa bulan sang Hulyo, wala sa payan sa mangindalagan sang panahon. Sige, on takit kay as per procured need ta ihatag sa kabaranggayan since nga na-procure na ina nga tubig. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman, grupo sa mga operator kag driver members sa Talisay City padayon ang singgitan nga ibalik ang ilang makatuig nga prangkisa. Pila ka mga commuter mas ginapili sa gihapon ang magsakay sa traditional PUJ. Sa Eileen Pedreso nakatutok live sa bahin sang Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Lane, ano update? Adrian, padayon sa gihapon ang pagbiyahe sa mga jeepney operators kag drivers diri sa Talisay City apisara sa pagpanghangkan nga dala sa PUV modernization program sa gobyerno.
pila ka mga driver kag operators ng Talisay Bacolod Jeepney and Drivers Association ang nag-upod sa hublag protesta nga ginpatigayon kahapon sa Bacolod City matapos ang deadline sang consolidation sa mga tradisyonal nga jeep. Ginakasubo sa mga driver kag operator sa syudad ang kahimtangan sang kaangay nila nga mga driver nga i-phase out na ang ginabiyahe nga mga unit. Sunod sa presidente sa asosasyon, hindi ang modernization programs ng gobyerno ang ginapamatukan sa mga ini, kundi ang pag-consolidate sa daan ng mga jeep kag pagpilit sa mga ini nga magsulod sa kooperatiba o korporasyon. Kay kun ipadayon kag ipadayon gid dinhi sang gobyerno nga iduso ang ini nga programa nga hindi man para sa pigado, madamo sang aton mga pumuluyo ang mahalitan. Ini magdubo sa 250 ka driver kag operators sa Talisay City ang kabahin sa asosasyon. Kalabanan sa mga ini ang nanigulang na bilang mga driver. Ganit sa tiun nga mahuman ang local transport route plan sa syudad. Padayon sila nga magapamalabag. Kung sila bayad sa libreo lang nila, masulod man kami. Pero wala kami bayad. Ang co-op niya kung ng individual lang, masugot man kami. Ang gusto lang naman niya nga individual. Pero hindi tayo pag-ipasulod sa co-op nga iduso nato ng atong prangkisa dito. Tapos paglabot sa araw sa co-op, wala na kami nga sa ngalan dito. Pila naman ka-commuter sa syudad ang mas ginapili sa gihapon nga magsakay sa tradisyonal nga jeep. Apang bukas nga mag-adjust sa tion nga ang modernized jeep naman ang maghari sa karsada. Nag-umpisa man tabi sa jeep ang sa pamasay, bala mas barato ang sa jeep. Adrian, nagalaom ang mga jeepney operators ka mga drivers sa syudad nga pamatian sa gobyerno ang ila sini nga mga hingyo agud hindi maapektuhan ang ila sini nga palangabuhian. Balik sa imo, Adrian. Maraming salamat, Kapuso Aileen Pedreso. Samtang biyahe sa mga pasahero nga jeep sa Iloilo City, nagpabilin sa kinaandan apisar sang pagpatuman sang nahauna nga adlaw sang enhanced LPTRP. Land Transportation Office 6 wala pa sang mando nga mangdakop sa mga unconsolidated nga traditional PUJ. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaon. Isa-isa nga nagahapit sang karpa sa mga jeep nga nagaruta oton Iloilo City vice versa. Sang naabtan sang news team sa Mohon Terminal sa Arevalo kay inasang aga. Sa pihak sang pagpatuman sang nahaon nga adlaw sang Enhanced Local Public Transport Route Plan sang Iloilo City. Nagpabilin sa kinaandan ang biyahe kag ruta sa mga ini. Gahatag man kami gyapon karpas nila. Tapos ginalista namon ang kung ano nga number ang ilang ang plate number. Ini ang tungod sa ginpatuman sang Iloilo City Traffic Management Unit nga status quo. It so happen lang nga may mga suspension pa nga hindi sa aton level kung hindi naton makontrol. Ang status quo ang base sa public pronouncement ni LTFRB Chairman Chufilo Guadis nga paghatag sang 15 dias nga grace period sa mga wala nakapakonsolidate nga traditional jeepneys. Wala pa sang nabaton nga guidelines kaangot sini ang LTFRB 6. Apang sa tion nga magpaso na ang order, handa naman ang ICTMU nga ipatuman sang lubos ang LPTRP. Sang nakaligad nga inadlaw, nagpatigayon ang ICTMU sang stickering sa mga consolidated nga units. May abiso naman si Garbanzo sa publiko kaangot sa nagabiyahe pa nga unconsolidated nga mga PUJ para makalikaw sa kompromiso sa tion sang aksidente. May 1, nag-start man nga nag-expired ang ilang mga franchises. No? Meaning, wala na ni sila sang mga insurances. Ang Land Transportation Office 6, wala pa man sang mando nga mangdakop sa nagabiyahe nga unconsolidated nga mga PUJ. Apisar hindi klaro, ginalantaw nga kaangot manini sa pahayag ni Guadis. Sa subong way kita standing order sa aton nga mga enforcers nga mag-touch na. Ang amon lang ya subong nga concern is the registration. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaon, 1 Western Visayas. Modus pa more, mga kapuso, isa ka Chinese national. Natukiban niya illegal nga nakakuha sang birth certificate sa Bacolod City kag sa Banwa sang Hinigira. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagpadulong ang mga tiglawas ng Philippine Statistics Authority Central Office sa talatapan sa Bacolod Civil Register. Agud tutukan kung paano nakakuha sang birth certificate ang isa ka Chinese national sa syudad sang 2019. Ang Chinese national ang nag-apply sa passport. Apang sang gin-interview sa Department of Foreign Affairs, wala ini kinalungong sa hiligay nun. Apisar nga sakto sa birth certificate, ginbunang ini sa Bacolod City. Pag-ako ni Attorney Hermilo Pauyon, head sa Bacolod City Civil Register.
Duha ka babayi nga job order sa to ang mga nagpanihot sang illegal nga transaksyon. Sa pamangkot, kung pilang ginbayad sa duha, wala kuno inisang ideya bangod madasig man nga ginkakasang maini sang nag-ako sa modus. Kag ginausan nila ang ila access di tungod nga may trust and confidence sa ila kag upod ta sila sa obra. May nakabaton ko tip nga sir careful kada nga sa mga GO. Malawa sa Bacolod City, may birth certificate pagid ang nasamit ng Chinese national sa Banwa sang Hinigiran. Natukiban man nga nagapamakal inisang propiedad sa probinsya. Ang ila style for example amo ni kag usually ipasulod na nila kung managpuli ka na bala nga salot nila da kay ginadalian nga pirmahan kay damo nagahinulat sa gwa. Ginahulat na sa City Legal Office ang formal nga sulat sang PSA antes magpatigayon sang formal nga investigasyon. Then ilantaw sila sang papilis, then nag-ano sila na magtapos nila confirm kag verify, ma-send sila letter kung anong ilang mga findings for further investigation. Ginapakamalaw sa alkalde ang modus nga na-discoveryhan sa PSA sa Civil Register's Office. Ginatutukan man sang CLO kung pwede pa nga kasuhan ang mga involvado sa illegal nga transaksyon. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Pila ka mga residente makapila na kabeses nga nakakita mismo sang used condom sa tamburong sang irigasyon. Mga payag sa palibot masamiman nga ginahimo istambayan sa mga magkahagugma sa lugar. Inianggin tutukan ni Zen Kilantang Sasa Exclusive. Nagapahunay-hunay ang magnobyahanay nga ini sa idalom sang Kamunsil malapit sa tamburong sang irigasyon kung sa diin nakitaan ang mga wrappers sang kondom, used condom, underwear kag suludlan sa mga pagkaon sa barangay Tigom, Pavia. Nahibaluan nga ginapahayag istambayan sa mga pamatanon ng lugar kung kasisidmon. Isa si Jeline nga makapila na kabeses nga nakasaksi sang kondom nga ginhaliid sa lugar. Damo nga sarakyan nag-aarad to de. May mga ano man, may mga ano ba, may ginahimo man nga ano eh. Dahil may nakita man kami da nga mga ano, mga kondom. Pila ka mga mangunguma ang nakaobserbar man nga madamo ang nagapaamulya sa lugar kag kun kaisa sa mga payag. Damo di pirmi naga-standby nga mga minor na bataan niya. Siguro hindi tala mapura ko na. May nagayap-yap nga sandakara ka mga marijuana o ano. Isa ang payag nga ini nga ginatudlo, ginatabuan sang magnobyahanay o kung magpartneranay. Suno sa mga residente, sadto may papag pa ini nga ginahimo palahuwayan sa mga mangunguma. Apang sang naguba na ini, wala naging pakayo sang tag-iya bangod sang rason nga ginahimo palautwasan. Una na nga ginpahayag sang pila ka mga residente nga may mga estudyante nga naka-uniforme nga nagapares-pares nga makitaan sa lugar. Ini ang ginaaksyonan na sang barangay officials, posible mga pangayaw ang mga naga-standby sa farm to market road. Ito hindi bagay, kung madakpan namon sila, dakpo namon, kung may time nga makita namon sila. Pero kung di matakabalo, kung sinog itong estudyante, itong nagimo, karon makuan man ang kuan sa mga estudyante, base hindi man sila nagagamit. May pondo na ang LGU nga pabutangan sang streetlights ang lugar. Samtang luyag man sang Pavia MPS nga pabaskugon pa ang pagpatrolya sa lugar kag magpatigayon sa investigasyon, bangod posible nga himuan sang mga illegal nga aktibidad. Since nga madulom ang area, hindi naton mahambal nga wala, no? But we will conduct also sang ocular investigation kung bala may mga remnants, no, sang mga tawag yung mga drug paraphernalia sa area. Then we can conclude kung bala ginahimo inadra nga pagsesyon. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Pagbanag Festival sa Banwa sang Hinubaan sa Negros Occidental, mas nangin espesyal kay grande kaupod ang aton Kapuso Stars. Nakatuto kay Rin Pedreso. Kasubong sa init sa panahon, ang init sang pagbaton sa mga taga-Hinubaan Negros Occidental sa Kapuso Stars nga nakipiesta sa selebrasyon sa Pagbanag Festival sa 2024 sa Banwa sang Hinubaan sa Negros Occidental. Worth it ang pila ka oras nga ginhulat sang fans sa Pagbanag People's Activity Center sa mga idolo nga sanday Catherine Halili, Radson Flores, Mike Intos, kag Royce Cabrera sa Kapuso Fiesta. Sa pagwa pa lang ni Radson Flores, na hype na ang energy sang girls.
pa nakaget over ang girls kay Radson, sunod na nga nagwa si Royce Cabrera. Ang kwela kag-charming as si Mikey Quintos, nagbonding man sa fans. Si Romanas ang Black Rider nga si Katrina Halili, nagbisita man sa Hinubaan. Sobrang thank you talaga sa sobrang init ng pagtanggap niyo sa amin, nakakataba ng puso. And sobrang saya. First time ko dito pero sobrang init ng tanggap nila. Sana napasaya po namin kayo. Hindi ko in-expect na ganun yung grabing salubong nila sa amin. Sobrang saya, sobrang init ng pagtanggap niyo po sa amin. Maraming salamat mga taga-Hinubaan. Maraming salamat po sa mga kapuso nating nandito. Thank you po at sana po patuloy niyo po supportahan ng GMA. Nagpasalamat naman Hinubaan LGU sa dalanga kasadya sa Kapuso Stars. Overwhelming yun. And kanami isang relationship between GMA and Municipality of Hinubaan. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedraso, One West Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pasig City LGU magapatuman sang surprise drug test sa ilang mga personnel kag opisyales kasunod sang pagkadakop sang isa ka regular employee sa drug buy-bust operation. Ini ang gintutukan ni John Sala. Dismayado si Pasig City Mayor Stephen Palmares matapos madakpan ng isa ka-regular employee sang LGU nga ginkilala kay alias Gid sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa kapulisan. Suno sa alkalde makapila ka beses na ini nagpahanumdum sa iyang mga empleyado sa paglikaw sa pagpakigbahin sa mga iligal nga aktibidad. Apang aminado ini nga may pilagid ka mga empleyado nga sa lawayon. Bangod sini agud masigurong wala na sang mga kasubong pa kay alias Gid. Magapatigayon sang surprise drug test ng LGU. Dugang pa ni Palmares, wala sang igatolerar ang LGU, opisyal man sang syudad o kon personel. Daya nagapakita lang why kita pinilian kag why kita nag-intra diyan sa operasyon no kaaton nga mga kapulisan. Magluwas sa kaso kriminal kapag bayular sa Dangerous Drugs Act magapatigayon man sa legal action ng city government. Right now, finalize naton nga kaso nga administratibo na pwede naton i-file ka na. Si alias Gid ang personel sang City Treasurer's Office. Tukang surrender ini sang tuig 2016 kag isa ka high-value individual nga nakuha sa masobra 200,000 pesos nga suspected shabu. John Sala, One Western Visayas. Kapuso, malapit sa Ismail Gatlet ang tournament officials magapasakop sa masobra 40 ka sporting events sa Wivra 2024 nga ginbuksan na sa buong hapon diri sa Bacolod City. Yaring balita katon Gintutuka. Ang Mansilingan Agro-Industrial High School ang second home sa malapit 1,000 ka student athletes ka coaches sa probinsya sa Antique para sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2024 sa probinsya sa Negros Occidental. Bangod problema ang tubig kay init, nagpain ang probinsya sa dugang nga budget para sa maggamit nga tubig. Matungod niya atin mga athletes, mga DepEd learners man niya, sanay man sa kwarto nga kung ano ang kwarto diya, amo man ang mga experiences nanda sa amon mga DepEd public facilities po. Bukod sa kadamuon sa mga delegado, ginapahugtan ang seguridad sa lugar agon mapaiway ang pagsulod sa mga kawatan. Every time nga may mag-borrow sang key, ginabiling ginang ID para ma-monitor kung sino ang gagwa sulod sa room, kag ma-monitor ang mga yabi. Masobra 6,000 ka mga delegado gikan sa 6 ka probinsya sa Western Visayas ang magasambuha sa Wivra 2024 sa Parad Sports Complex. Sa opening ceremony, pasigahon na higante ang cauldron nga ginobra sa mga manunudlo gikan sa Lakaseriana. Magasakay sa duha ka chariot ang mga tignawasang 6 ka probinsya agud mapasiga sang Rings of Fire nga daw kasubong sa Olympics. Bilang pagpanghanda sa Extreme Heat Index sa Bacolod City, pinaka-sporting events ang ginbutang na sa hapon. Pwede nila i-reschedule on a time nga safe sa mga kabataan. Padayon, the game must go on. Hiwato ng mahinampang umpisa buwas sa Bacolod, Talisay kag San Carlos City. Handa na mga atleta nga ipauli ang bulawan nga medalya. Good luck lang. Kung maperde nyo kami, di mabawi kami sa second game. Opo, Jiril Gasilio, Adrian Priatos, One Western Visayas.
Mga puso, isa ka exhibit para sa duha ka lingwahe nga nagapamiligro na kamadula ang ipangunahan sa komisyon sa wikang Filipino sa Senado. Ini mga lingwahe nga hatang kayge sa mga remontado sa Tanay Rizal kag General Nakar Quezon kag inata nagika naman sa mga ata sang Negros Occidental. Pila sa mga tumandok ang nagtambong sa exhibit bilang pagsuporta. Ginpakita man sa exhibit ang pila sa ilang mga ambahanon, ritual kag produkto. Sunod kay KWF Commissioner Arthur Casanova, tinutuyo sa exhibit nga mapalapit sa mga komunidad ang among mga lingwahe nga wala pa nahibaluan sa kadamaan. Kinengganyo ni Senate President Pro Tempore Lauren Rigarda ang matumandok nga hindi pagtugutan nga madulang ilang manggaranon nga lingwahe kag kultura. Ginhinyo man sini ang mga ahensya sa gobyerno nga pasanyugon ang mga proyekto kag programa nga magapabasko sa lingwahe sang mga tumandok. Ginkilala man ang mga pili nga mga manunulat nga padayon nga nagapalaknag sang panitikang Pilipino sa gabi ng parangal 2024 sang KWF. Lakip sa maini si UP Professor Dr. Jimwell Naval nga ginatagan sa Gawad Dangal ng Panitikan 2024. Ginatagan man sa pasidungog ang magkata kag premiado nga manunulat nga si Frank Rivera. Ginkilala man ang mga tagdaog sa Talaang Ginto. Makata ng taon kag patiman sa paindis-indis sa Tulang Senyas 2024. Kapistahan 2024 nangin star-studded. Kapuso Stars nagpasalamat sa mainit ng pagbaton sang fans. Ini ang gintutukan ni Tens Ordales. Kanya-kanya nga cheers at iyaw sa mga supporters ng 24 candidates sang hangaway kaglinay sa Capiz Gymnasium. Hindi lang pagrampa hagabilidad sa Q&A ang ginbantayan, kundi syempre pati mga hurado nga hindi basta-basta. Na-amaze gid si Bia Gomez sa performances ang tanan nga nagpasako. Ang gaganda nila at ang gugwapo nila lahat. And doon ako na-impress lalong-lalo na sa promotion nila ng kanilang heritage, ng culture nila. Ginkurinahan sa Realia Shurishti Sharma kag Joshua Baltero bilang hangaway kaglinay sa Capiz 2024. Ang provincial capital napuno sang fans nga nagulat sa pagbisita sang Widows War Stars Bea Alonzo, Jerry Gonzalez, Rafael Rosel kag Jean Garcia. From Capitol, diretso na ang Kapuso Stars sa Pueblo de Panay Technopark nga makitaan nga napuno gid sang fans. Maswerte nga napilian ni Rafael Rosel on stage ang isa kumami. Si Jerry Gonzalez, game na game sa bonding sa audience. Ang audience na pa-sing-along sa maging sino ka man performance ni Jean Garcia. Sa smile pa lang ni Bea Alonzo, tumatunaw na ang voice. Ang Kapuso actress, ginpalulungan pa ang audience na mariyo sa stage. Masaya akong nakita lahat ng mga taga-Capiz. Natutuwa ako, sobrang warm ng welcome nila kanina. Sobrang saya. They really received us with a warm welcome talaga. Ko lang sana nag-enjoy sila dun sa ibinigay namin at na-meet nila kami. Sana makabalik kami dito and sarap ng seafood. Happy Kapistahan! Upod kay Marvin Lauderes, Tess Ordales, One Western Visayas. Militar kag kapulisan sa Negros Occidental ginakabalakan ang ginapahayag liwat nga pagpang-recruit sang NPA sa mga kabataan. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Nakumpiskar ang madamo nga high-powered firearms nga ginapanag-iyahan sang rebelde nga grupo sa ginpatigayon nga Joint Law Enforcement Operations ng 79th IB sa Barangay Bato, Sagay City kag Barangay Pinuwayan sa Don Salvador Benedicto sang Abril 26. Kasunod sang operasyon, duha ka minor de edad ang nagkaladakpan nga ginapahayag ginagamit nga child warrior. Be recruited or it could be na-consider naton nga support unit sa NPA. Kung matuod din nga aligasyon, nagbalik ang NPA sa pag-recruit sa mga kabataan kasi una mo mga history nila. No, kasubo ini. Pinakauna ini nga kaso nga ginakabig isa ka public record. Bangod gin turnover sa militar ang duha ka minor de edad sa kapulisan sa Don Salvador Benedicto. Isa ka technical working group ang gintukod sa militar para sa interventions kag rehabilitation program para sa mga minor de edad nga nagkaladakpan. We will be coming up with a technical working group to handle children sa
in conflict situation. Paano natin ma-handle yung mga bata? Sila na brainwash na sila mo. Nagapadayon ng monitoring sa kapulisan kag militar sa ginapahayag recruitment sang rebelde. Samtang, ginakabig sang armado sumayang Junior Command New People's Army nga espiya sa militar si alias June, 43 anyos. Rason niya ila inigin patay sang tinalikdan nga Abril 24 sa barangay Kamindangan, Sipalay City. Sa statement nga ginpagawa sang grupo sa social media, ila ginako nga sila ang may kahimuan sa krimen. Bangod suno sa ila, madamo sang reklamo batok sa biktima kag impormasyon nga isa ini ka espiya. Igo sang bala sa nagkalainay nga bahin sang lawas ang naagom sa biktima. Ginpahayag sang Sipalay City Police nga padayon sila nga nagaimbestigar sang posible motibo sa krimen sa pihak sang pag-ako sa rebelde nga grupo. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga miyembro sang rebelde nga grupo ginapahayag patay sa engkwentro nga nagluntad sa tunga ukon sa Banwa sang Leon. Si John Sala nakatutok. Nagapadigayon sa combat operation sa boundaries ang Barangay Bukari kag Barangay Kawilihan sa Banwa sang Leon, Iloilong makatapos ang 61st Infantry Battalion. Matapos makabaton sa impormasyon gikan sa mga residente nga liwat naman nagapanggamo sa lugar ang mga rebelde nga grupo. Samtang nagapatrolya sa lugar na engkwentro sang militar ang hindi magdubo 30 ka mga miyembro sang Regional Centro de Gravidad kag Southern Panay Front sang Kumiteng Rion Panay. Although dismantled na yung Southern Panay, ang tropa no sang region na Centro de Gravidad, no, yung regional headquarters sa forces nila, nag-combine dito no, para ma-recover ang Southern Panay Front. Kamugin man na mo, ginahimo nila. Pag na-dismantle nato ng isa ka guerrilla front, Bangod sa insidente, ginrescue sa Philippine Army ang pila ka mga residente malapit sa encounter site. Padayon pa ang clearing operation sa area pang base sa inisyal nga impormasyon. May mga na-recover nga mga armas sa lugar kag may napatay sa bahin sang rebelde. Na-recover nga mga PCI firearm. Kaya may ara man nga mga casualties no, on the enemy side. Nagpatigayon naman sa checkpoints ang Leon Municipal Police Station kag mga kaingod nga kabanwahanan. John Sala, One Western Visayas. Ang masadyang hampang sa paglagas ng pato sa baybay sa barangay Bagumbayan, Lawaan, Antique ang nagresulta sa aksidente kang kamatayon sa 29 anyos nga si alias Hans. Makitaan sa video nga dululungan nga nagpalumba sa paglangoy ang kalalakinhan nga naglagas ng pato apang hinali nga nagdiretso sa ila ginalanguyan ang motorbangka nga ginamaneho ni alias Mark, 31 anyos. Ginapahayag wala na natalupangdan sa driver nga naigos ang LC sa motorbangka ang biktima. Sa investigasyon sa Lawaan Police, samtang ginahiwat ang lagsanay sang pato, nagapanghanda man sa boat racing para sa pamalaran festival sang barangay ang suspect nga si alias Mark. Nakaagom sang madalong nga pila sa liog kag sa ibang pangabahin sang lawas ang biktima. Gilayon nga ginaresto ang suspect. Mga puso, wala na sa epekto sa pungsod ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Gani mas mabatsyagan ang init sa nagkalain-lain nga bahin sa Pilipinas bango sa padayon nga pagluntad sang easterlies. Base sa heat index forecast ng Pag-asa para buwas, may posibilidad nga maglabot sa danger level ang temperatura o temperature sa pila ka lugar sa Western Visayas. 45 degrees sa Rojas Capiz, 45 degrees Celsius sa Iloilo City, kag Dumangas, Iloilo. 43 degrees Celsius naman sa Mambusaw, Capiz, kag La Carlota City sa Negros Occidental. Sa datos naman sa Metro Weather, manubong chances ng ulan diri sa aton sa Western Visayas sapang manginhanda gihapon kag magmonitor sa advisory sa Pag-asa. Posible man ang localized thunderstorm sa ibang pangabahid sa Pilipinas, ilabi na sa hapon, di gani sa gabi. Mga kapuso, lulupod tang alantawon ng tuigan nga Carabao Carosa Race sa Pavia National High School grounds buwas na alas 7 sang aga, May 3. Magatambong diri ka maghahatag sang kalingawan sa mga pavianhon si asawa ng asawa ko star Martin Del Rosario. Sa Sabado, May 4, mag-bonding kita kanday Mike Tan, Mikey Quintos, Christopher Martin, Zonia Mejia kag Bubay sa Kapuso Fiesta. Kilitay kita 8 p.m. sa Pavia Public Plaza Auditorium, mga kapuso.
Mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, subong man sa aton mga puso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.